Okay. So, kailangan talaga ma-meet ko kayo ngayon kasi di-discuss natin yung mga rules and regulations and grading systems and the course outline. No? Okay? Mhm. Punta muna tayo sa syllabus. Yun ako. Okay. So, ito yung course syllabus nyo. Lahat ng mga documents na yan ay naka-upload yan sa classroom natin. No? So, Basic Electronics, ME209, 209L. So, dahil special class kayo, wala na paglalagyan sa schedule ko. Hmm. Kaya nasa isang araw na lang yung lecture and laboratory. Supposed to be merong G1 and G2 laboratory. Hindi na po pwede kasi sobra-sobra na talaga yung load ko. No? Ayaw ko nang tanggapin eh. Kaso wala namang ibang teacher. And ano pa ba? 7 days a week na ako nag-work dahil meron pa akong mga tutorial class ng Sunday na napunta. No? So 2 units yung subject natin and 1 unit laboratory. And prerequisite is the basic electrical engineering. No? Talagang kailangan ko yung knowledge na natutunan nyo doon sa previous subject nyo sa basic electrical engineering. Sino ba yung teacher niya? Okay. Tanong lang naman, no? Anybody from the class? Si Ma'am Jobs po na. Ang hina. Hello? Sino? Si Ma'am Jobs po ng Ayun, so magaling si Ma'am Joby, no? So, expecting na marami kayong natutunan. So, kailangan ko yun. So, malalaman natin yan sa akin, no? Okay. Ayan. Sa section A, B, C, D, malayo na kami. Mag-chapter 4 na kami. Eh, 6 lang yung chapter na yan. Bilis ako, no? Kaya, ang gagawin ko ay yung mga recordings ay pupunta sa inyo dahil lahat yun ay merong recordings. Quiz 1 na kami sa Lunes. Okay? Kaya obligado kayo manood ng mga recordings since AOL naman kayo lahat. Ganun talaga. Ang AOL, twice a month ang meeting. So, puro recording na halos yun, no? Kaya lahat araw-araw titingin kayo dyan sa classroom kasi lagi ako nagpo-post lalo sa gabi. Nagpo-post ako bigla ng assignment, ng mga reading materials, okay, mga YouTube links, ayan. Lagi niyong mag-observe doon. Okay, hindi pwedeng medyo tamad sa subject ko, no? Medyo mahigpit ako. Okay. Ayan, so wala naman siyang core-requisite. Ibig sabihin ng core-requisite, kasabay, no? And then ako yung Engineer Albert Ian Javier. So ang tawag na lang sa akin ng mga estudyante ay Sir Ian, no? Para hindi pa iba-iba kasi minsan Sir Javier, Sir Albert, no? Okay. May Albert sa engineering, meron ding Ian sa engineering na ibang faculty. So prepared ko na lang din Sir Ian, no? Kung meron kayong mga gustong sabihin, huwag kayong mahiya kasi today yung ating opportunity para makapagtanong kayo, no? Okay. Huwag kayong magtatanong sa chat box, hindi ako masyado nakabasa dyan dahil lagi ako nakatingin sa presentation ko. Alam niyo naman, ang view ng teacher ay PDF. Sabihin sa presentation lang nakikita namin. Eh, dalawa yung PC ko kaya tingin ako ng tingin doon dahil yung malaking computer na screen ko yun, nakikita ako din doon. Mas nababasa ko pa nga doon kaysa dito kasi laptop lang ito eh. Okay? So, ayan, pina-assignment ko na sa inyo yung iba dyan. Okay? So, mga to, hindi nyo na to masyadong papansinin kasi requirement namin yan sa amin yan kapag nagsasubmit kami ng mga course outline or course syllabus, no? Pero sa teachers na lang to. Hindi nyo yan kailangan pansinin dahil hindi naman yan ituturo sa inyo. Ang titingnan nyo lagi dito ay yung content, no? Yun, learning episodes. Ayan. Yan yung mga didiscuss natin. Ito, dito sa topic. Yan na lang papansinin nyo yung topic. Okay? Ito, yan din yung mga outcomes. Ano ba mangyayari kapag nag-discuss kami ng chapter 1. So, ayun, no? So, dito na lang tayo. Orientation, that is today. Kaya inuna ko to eh. So, university, vision, mission, goals, and objectives. Pina-assignment ko sa inyo. Pinasulat ko ng engineering lettering. May mga nag-submit na. Okay. Yung ABCD, yan din ang sinubmit na rin nila yan. So, 50 points. Mamaya,
papaliwanag ko mabuti kung paano mag-submit ng assignment at saka mga requirements, no? Doon ko nalalaman yung mga estudyante hindi nanonood ng recordings eh. Kasi hindi alam kung paano mag-submit. Okay? Dahil hindi pinanood yung recordings, dahil nakasulat doon sa recordings o sinabi ko doon sa recordings ano yung mga instructions ko. Okay, next is the course syllabus. Ito na yun. I-discuss ko na yung course syllabus. Introductions to electronics. Bigay ko na lang sa inyo yung link ng recordings na 2 beses ko na siya dinidiscuss. Okay? Definition ng electronics, history, applications, and components. No? Solid state fundamentals. Kasi electronics tayo eh. Ay, puro electronics yan. No? Solid state fundamentals, atomic theory, conductors, and so on. Nandito na kami, tapos na kami dito. Oops, hindi na yung ilaw. Okay, construction, operation ng diode, power supply, and then midterm exam, no? Bago dumating yung araw ng midterm, makakadalawang quiz tayo. Okay? So, ang tingin dyan, parang isang chapter yan. No? Sa akin, isang chapter yan. Itong number 1, chapter 1 yun. Okay, sa course outline yun. Ito, chapter 2, and then chapter 3. Kaya kung makita nyo sa classroom, meron siya mga topic title na chapter. So, ngayon, wala pa kayo makita kasi chapter 1 lang yun nandun. Then chapter 4, power supply. How to design a power supply. Makakadalawang quiz na tayo doon. No? And then midterm exam. Tapos noon, meron tayong bipolar junction transistor. Operational amplifiers, 2 na lang yan. No? After the midterm, 2 chapters. Mahaba kasi yung number 5 eh. Okay, papasok. Mahaba yung chapter 5 and then 6, mahaba din yun. No? May silay nakasulat dyan pero pag di-discuss yan, medyo matagal-tagal din. And then final exams na, no? Tapos na yung midterms. So, yan, huwag nyo nang basahin yan. Ini-skip ko na kasi hindi naman yan sa inyo, sa amin yan. No? Kung gusto nyo basahin, wala kang problema sa akin. Okay, grading system. Mamaya, doon tayo sa grading system na PDF. Parehas lang yung laman yan. Mas detailed yung explanation doon eh. Okay. Okay, passing 75% as university standard. Ito yung equivalent grade, no? Ayan. Mamaya na din yan doon sa grading system. And then references, marami akong nilagay dyan pero hindi nyo naman talaga kailangan hanapin yan. Dahil nagpo-provide naman ako ng handouts, no? And mga video recordings. Pero ito ang ginagamit ko. Okay. Ayan. Robert Boylstad and Louis Tansielski. Kahit anong edition, nakalagay dito 2013 pero lumang-luma na sa akin, baka 2005 pa yun sa akin. 11th edition. Hindi ako magpo-provide ng libro dahil bawal yun, na piracy. Binibili yun. Although meron akong copy na PDF, dumiskarte na lang din kayo kung gusto nyo. Sigurado may mahihingan kayo nyo. Madadownload nyo yan sa mga site na siguro na nagdi-distribute ng mga pirate PDFs, no? Kasi libro yan eh. Kasi dapat bibilin yan. Kung kokopyahin mo yan, illegal source yun, no? Ang online resources, hindi nyo na yan masyadong papansinin dahil sa classroom, lagi ako nagpo-post ng mga YouTube links. Okay? Kasi required kami na isulat dyan yan bago isubmit yung course outline. Kaya medyo na-rush din ako na maghanap ng mga online videos link. Pero eventually, mas marami ako mga nakuha. Hindi na nalagay dyan na mas prepared ko yan. No? And then policies, isa-isahin ko yan mamaya. Okay? Ayan kasi basic policies yan, standard eh. Okay. So, dapat manood kayo na lagi ng recording dahil nakasulat, nakadictate yan mamaya doon. And then, tapos na. Ayan. Okay. Okay, punta tayo ngayon sa grading system. Ano ba meron dito? Dito man tayo sa grading system. So, meron tayong bagong grading system. Hello nga dyan. Baka mamaya hindi nyo ako naririnig. Salita akong salita dito. Hello, sir. Hello po. Sige. Yung mga hindi nagsasalita, yan, mga unattended yan, hindi yan nakikinig, no? Lahat yan, bino-observe ko. Okay, kaya pag sinabi ko ng isang hello nga dyan, dapat lahat ng pangalan nyo mag-appear dyan sa recording. Sir, kumakanta po ba kayo, sir? Ha? Kumakanta po ba kayo, sir? Oo, bakit?
Bakit sasali ka? Pwede po ba sample, sir? Ayoko nga. May bayad yun, no? Mahal ang bayad sa pagkanta. Nandiyan po, sir. Sige. Okay, grading system, bago yan. Dahil last semester, yung participation, recitation na nakikita nyo dyan, ay dati yan ay 10. And then, attendance promptness ay another 10%. So, yan. Yan na makikita nyo. Hindi naman tinanggal yung attendance, hindi lang siguro nasulat nila. Kasi kinopya ko lang yan. Ikaw mapasok kayo. Kayo magpapalit dahil marami na kayo na-miss. Okay? Isasay natin. Okay, examinations, 30%. Okay? 15% mapupunta sa midterm, another 15% mapupunta sa finals. Wala ka dapat makakamiss na exam dahil mamiss mo yung isa dyan, malaki yung chance na bumagsak ka dahil 15 yan. No? Pero kung matataas yung mga scores mo, pwede ka ma-incomplete. No? Basta dalawa exam, midterm, finals, 15% each. So, a total of 30%. Okay? Quizzes, 20%. So, 2 quiz lang ibibigay ko ngayong semester. Kasi 2 units lang naman yung subject nyo eh. Okay, ganun yung preference ko. Pagka 1 unit yung subject, 1 quiz, 1 midterm, 1 finals. Pagka 3 units, 3 quizzes. So, sa ngayon, 2 quizzes lang. Pwede na madagdagan yan pagka marami pang oras. So, as of now, 2 quizzes lang tayo. Project activities. Okay, project activities, 30%. No? Andyan yung mga assignment nyo and other activities. Actually, laboratory yan na yun eh. Okay, teka. Sa lagay dito, per courses, per lecture lang. No? Okay, per lecture courses. Ayan. Sabihin, walang laboratory yung subject. Pag tumingin tayo sa kabila, ito pala dapat pinakita ko sa inyo. Lecture plus laboratory. Okay. Or design. Ito, wala na. Ito pala, sobra ng click. Ito, pang laboratory lang to. May laboratory. Okay. Parehas lang naman yan. Ang nagkataon lang, mapapasin nyo, yung quizzes, okay, yung quizzes, naging part ng laboratory experiments. No? Hindi, sorry, ito pala siya. Ano ba yan? So, yung quizzes, 20%. Okay. Yung mga project activities, considered na siya as laboratory. Okay. Okay. So, 30% yung project activities, yun na rin yung laboratory nyo. Okay. Quizzes, 20% pa rin siya. Okay. May assignment 1 na kayo. Madami yan. Naaabot siya ng mga assignment hanggang 12 siguro. 12 to 15, mga ganyan. Madami. Mostly weekly. Every week may assignment. Meron na nga silang assignment number 3. Ipopost ko mamaya dahil nakatapos na sila ng 2 eh. Okay. So, lagi kayo magbabantay doon. Ayun, pag-usapan na natin yung mga assignments. Okay, assignments. Yung iba nagpasa na, pwede pa kayong mag-unsubmit and resubmit. Pero nakikita ko lahat yung mga history ng pag-submit nyo. Pati yung mga lumang documents na sinambit nyo, nasa Google Drive ko na lahat yun. No? Kahit i-delete mo pa siya, ando na siya. Okay? Una, lahat ng assignment nyo ay in the form of engineering handwriting. Prepared ko yung handwriting, di pwede yung mga, kasi madaling kopyahin yung assignment eh. Pag vision, mission, goals and objectives, pakopya nga ng file, so yun na rin sasubmit mo. So walang kahirap-hirap na wala yung effort ng estudyante. Kaya lahat ng assignment, handwriting. COVID yata ako. Okay. Ano pa ba? Lahat ng assignment, isang file lang pag sinabit. Siyempre, maraming pages. Kunyari, 3 pages yung pinasa mo. Pero pag sinambit mo yun sa akin, 1 file lang yun. Okay, gagamit kayo lagi ng cam scanner kasi yun lang yung nakita ko na malinaw eh. Okay? Kung di mo alam yan, alamin mo na. No? Paturo ka sa klase mo kasi hindi ko pa rin naman nagamit yan. Okay lang kung may watermark na cam scanner sa baba, hindi nyo na kailangan burahin yun. Wala namang minus yun, no? Kasi required ko nga cam scanner. So again, 1 file lang ang pag-submit, no?
Isabihin pagdating ko sa classroom, isa lang yung makikita kong file doon pag nag-check ako. Hindi yung merong PDF 1, PDF 2, PDF 3. Hindi na. Okay. Isa lang. Huwag nyo na siyang ilalagay sa Word tapos i-screenshot mo pa siya or snip mo pa siya. Hindi na. Kung ano yung nakuha ng camera, yun na yun. Yun na yung sasubmit mo. Okay. Any more questions regarding dun sa assignment ng pag-submit? Wala. Okay, matakot sa akin. Okay. Asa na yung class mayor natin? Wala na din. Sir, iba-ibang section po kasi kami galing. Wala kayong class mayor naka-assign. Wala po dito sa special. Okay, so kailangan kong pumili ng isa dyan. So titingnan ko muna yung mga profile nyo, no? Bago ako makapili. Baka may mapili ko, pasaway. Okay, lalong wala tayong mangyari. So mag-assign ako ng isang class mayor. So ngayon, wala pala tayong class mayor. Paano tayo mag-check ng attendance nito? Sige, sa ngayon, lahat na nagsulat ng pangalan doon sa chat box, yun ang attendance natin. Kasi ito, pagkatapos ng recording, hindi lang yung video yung nakasave, pati yung text file ng mga nakasulat sa chat box. Nakasave din yun sa Google Drive. Kaya lahat ng mga sinabi nyo doon ay may backup copy ako. So, sulat nyo ulit yung mga pangalan nyo. Hindi, isang beses lang. Make sure nandun yung pangalan nyo kasi attendance yun eh. Okay. Yung mga late, kasi yung mga late, hindi yan nakarinig kanina eh. Okay. Yan yung mga late, nakita ko 3. Okay. Ano ba dapat sabihin sa assignment? Okay. Pag nagpa-submit ako ng assignment, ang minimum niya 1 week eh. Or 6 days to more than a week, no? Dahil sabihin na lang natin 6 days minimum. Before the due date. Ng minimum days. Matagal yan. Eh, kung titignan mo nga yung BMG, pag ginawa mo ngayon, mga 30 minutes o 1 hour, tapos na yan eh. Okay. Eh, ang tagal ng 6 days. Okay. Lagi ako may allowance, kaya wala kayong reason para sabihin na hindi kayo makapag-submit ng assignment unless talagang hindi kayo gumawa ng assignment. Okay, or hindi kayo nanonood ng recording or hindi kayo nag-check ng classroom na may assignment pala. Nalaman mo na may assignment pala at due date na ngayon. At hindi mo matapos-tapos, hindi mo nasubmit ng tamang oras, no? Okay. So, hindi tayo tumatanggap ng late, no late. Sir, bakit no late? Eh, kasi nga, sobrang haba na ng duration para mag-submit ng assignment. Okay? Dapat nga yan 2 days lang. Pagka ganyang BMGO lang, 1 page lang, no? Okay. So, dun nag-check na ako ng assignment ng ABCD. Meron lang out of 4 sections, merong isang na late. Hindi ko siya binigyan ng scores. Nagpapaliwanag siya, hindi ako nagbabasa ng explanation kasi nauna ako mag-explain eh. Okay, nauna ako mag-explain dito. Dapat, in-anticipate niya lahat yung mga announcements ko. Okay? Merong isang estudyante, iba pinasa sa akin, thermodynamics. Check nyo naman mabuti yung mga file na nilalagay nyo sa akin. Siguraduhin nyo na para sa subject ko yun. Ibig sabihin lang nun, hindi mo inaayos yung trabaho mo. So, pinasa sa akin thermodynamics, hindi pwede. Okay, hindi ko siya considered. Siniro ko din siya. Accepted naman niya. Makapanood niyan sa recording na pag-usapan namin yun dun. Pagka na-send ko sa inyo recordings. Okay? Ang paglagay ko ng recordings sa inyo, pa isa-isa lang kasi matatabunan kayo eh. Okay, once a week. Once a week ng class recordings. Okay. Yun yung galing sa ABCD. Most likely, hindi na tayo makapag-klase ng GMeet na lectures dahil kumpleto na eh. Okay, so puro recordings na mapunta sa inyo. Anyway, wala naman kayo mamimiss doon dahil yun na yun eh. Kasi recording, wala akong, lahat na sinabi ko, yun din yun, no? Tapos, isi-share ko pa sa inyo lahat ng recording sa A and D or ABC, no? Sabihin, duplicate yun. Kung yung klase ko ng chapter 1 doon sa A, send ko sa inyo, pati yung recordings ng letter C, ng chapter 1 namin, ibibigay ko rin sa inyo. So, 2 beses nyo papanoorin, same discussion. Punong-puno na kayo nun, no? Ngayon, kung may mga katanungan kayo, di ba nagpo-post ako ng link ng video? Okay. Masakit yung mata ko. Okay. Doon kayo magko-comment doon sa baba ng video link, no? Sir, ano po yung ganyan? Hindi ko naintindihan eh. Sagutin ko yon kasi lagi ko naman tine-check yan. Tsaka may notification naman ako sa email eh. Okay. Kung nahiya kayo magsulat doon, ipunin nyo yung mga questions nyo and then pag nag-Gmeet tayo, itanong nyo doon, no? Sasagutin ko yon.
Okay? O kaya, mag-research kayo kung hindi kayo makapaghintay. Okay? So kadalasan dito, assignment na yung project activities, puro assignment na yan eh. Laboratory experiments, yes. Magla-laboratory pa rin tayo bukod dyan sa project activities. So, madadagdagan pa yan ng laboratory. No? Experiments. Hindi nga malinaw ngayon. Lagay ko experiments. Meron na ako mga nape-prepare ng mga ilang experiments. 3 pwede na yun. Madami na yun. Okay? Kasi online class tayo. Hindi man tayo makapag-actual eh. Dahil bawal magkita-kita. Pero dyan pa rin sa 30% yun. No? So tandaan nyo, nandyan na lahat yun. Hindi sinabi kung paano ang distribution ng 30 doon sa mga activities. Basta 30. Ibig sabihin, si prof na or si teacher na yung bahala kung paano niya hatiin yung mga activities and projects and experiments sa 30%. No? Okay? Tandaan nyo, malaki yung 30%. Last semester sa akin, may maraming bumagsak dahil dyan sa maraming nawala sa kanya. Okay? Kasi puro late sila mag-submit ng assignment, hindi sila attentive. Malaki talaga binabawas ko. Minsan pagka late, di ko na talaga ini-scorean. Pero pagka mali na nga yung mga pinasa, hindi pa inayos yung pagkakasulat. Kasi lahat yung assignment nyo ay engineering handwriting. Pero hindi naman kailangan sobrang ganda. Okay, tandaan nyo, ito yung assignment nyo, no? Ayan. Lagi nyo isusulat yung pangalan nyo rito. Kung paano nyo sinulat yung mga sagot nyo ng engineering handwriting, ganun din pangalan nyo. Kasi natitrace ko minsan na iba-iba yung handwriting ng pangalan pero yung handwriting dito pare-parehas. So nangopya lang yun, pinalitan ng pangalan. Kaya binabantayan ko yan. Check ko yan sa isa. Matyaga din ako sa madaling araw na mag-check ng mga yan. Okay. Lagay nyo yung name tsaka section. Ganun lang, name, section, and then sagot na yung assignment mo. No? Ano pa ba? Ayan. So, 30% wag niyo pababayaan yan. Diyan na nakikukuha dahil sigurado hindi niyo naman perfect yan eh. Mga quizzes, hindi naman yan makukuha niyo ng 20% na buo and then term examination. So, sobrang galing mo na kung maka 50 ka dyan. Okay? Okay, nag-practice nga pala kami ng Kahoot. Mamaya magpa-practice tayo. So, dito natin to kasi baka mamaya ngayon lang tayo mag-meet. Eventually, hindi na tayo makapag-meet. No? Dahil nga sa recordings na lang. So ngayon, paalala nyo sa akin, baka makalimutan ko. Magpa-practice tayo dito sa paano ba tayo magsagot ng exams. No? Ginawa rin namin yan doon sa kabilang, sa ABCD, nung nag-orientation kami, kasi orientation nung araw na ito. Participation, recitation, 15%. Okay? Dating 10, ngayon 15 na. Yun lang naman yung pagkakaiba. Okay? So ang usapan namin sa ABCD, meron na kayong 15. Okay. Pero huwag kayong magsaya dahil hindi pa yan mababawasan yan. No? Sa ngayon, meron kang 15. Yan. Okay, let's say bigla kitang tinawag ngayon. No? Tinanong ko sa'yo kung ano yung sinabi ko about doon sa ganyan. Or meron akong question about, tinanong sa'yo, kanya, what is the atomic number of hydrogen? Ginawa ko yun eh. Hindi mo nasagot, babawasan ka ng 1%. Okay? Mauubos, no? Ibig sabihin, mauubos yung 15 mo every time na natatawag ka tapos hindi ka nakasagot ng tama. Kung nakasagot ka ng tama, hindi mababawasan yung 15. Okay? Mas pabor sa inyo kasi sila laging naka-Gmeet live. Laging may participation recitation. Advantage na to ng E. Kasi nga, paano ka matatawag sa recording? Recording lang yan. No? So, yan na lang yung advantage nyo for now. Meron kayong 15 at most likely hindi tayo makapag-Gmeet dahil kompleto na nga tayo ng recordings. Papanoorin nyo na lang, hindi kayo mababawasan dito. Pag napanood nyo yung recording, makita nyo, ang dami nilang sumasagot. No? Okay. Kasi, pagka naman may tanong at walang sumagot at gusto mong sumagot at nasagot mo ng tama, makakakuha ka ng +3, at least +3. Depende kung mahirap. +2, +3. Yung +3 na yan, idadagdag lang natin sa quizzes. Okay. Dito mapupunta yung +3. Okay. +3, gano'n. Wala naman siyang denominator, +3. Minsan +4, +2. Ipunin nila, iniipon na nga nila, masipag sila eh. Kasi nagsosolve na kami, mga problem solving, nag-uunahan sila sa pagsagot sa calculator. So, kung sino yung maunang tama, binibigyan natin ng plus. Gano'n, no? Okay? 15%. Kasi kailangan nila mag-participate eh. Okay? And then, as well as recitation. Question, wala?
Promptness. Dito, last semester, masyado nagkaroon ako ng issue dito. Siniro ko yung estudyante sa promptness. Okay, dinedemand niya na karapatan niya yan. So, ang reason kung bakit siya siniro, quiz 1, may issue siya. No? Hindi raw siya maayos yung internet niya. Kaya binigyan ko siya ng manual exam after na mag-exam ng mga klase niya. Actually, kahit di ko nakikita, nararamdaman ko na hindi okay sa akin yun dahil lumabas na yung mga tanong, may leak na yun. Siyempre, hindi ko alam kung paano kayo nag-uusap offline. Kung ulitin ko yung exam sa kanya kung saan kakalabas lang fresh na fresh kaninang 2 oras, pwede na siyang magka-idea kung paano magsagot sa exam. Advantage na yun. Okay? Nung quiz number 2, hindi pa rin siya nag-exam. Ang sabi niya, wala siyang internet. Gusto niya mag-exam sa ibang section. So, hanggat maaari, ayoko ng ganun eh. Dahil, again, nalaman na naman niya kung ano yung mga type of exams, ano yung mga method of exams. Kahit sabihin na natin ibahin yung mga tanong ulit, may idea na siya kung paano makapag-exam, no? Kaya, pagdating ng finals, inulit niya naman yun. Hindi na naman siya nag-exam sa section niya, nagde-demand na naman siya ng exam sa ibang section. Na-disappoint na ako, no? Akalata na ako kasi may hinahabol siya, eh, no? Hinahabol niya yung scholarship niya na kailangan ma-achieve niya yung maintaining grade niya. Kaya nandadaya na siya. Okay? Although wala tayong ebidensya na nandadaya siya, kaya ginagawa niya yun. So may karapatan naman ako sa promptness dahil wala na siyang promptness. So 5% din yung promptness last semester dahil meron pa tayong attendance dito eh. Yun. So ngayon maliit na lang, no? Attendance promptness, 5 na lang yung total yan. Okay? 5 na lang. So siniro ko siya sa 5%, sakto. Kailangan niya yung 5% na yan para ma-achieve niya yung maintaining grade niya. Hindi niya nakuha. Okay. So todo demand siya, dami niyang request. Hanggang ngayon, meron pa akong kaso, nag-uusap pa kami na din tungkol doon. Kasi ayaw niyang tumigil eh. Pero hindi nga magbabago isip ko, decided na ako. Once na nag-decide ako sa grade mo, bago ako mag-post ng grades sa portal, habang ginagawa ko yung class record ko, pinag-aaralan ko yung mabuti. No? Pag may nakatong kakaiba, kami napasin ako mga bagay-bagay na kaiba doon. Nire-review ko muna ulit yun, ano ba yung mga papers na pinasa niya, bakit ba siya walang assignment. Siya pala, puro pala siya yung walang assignment. Mga ganun, no? And then, explain ko pa sa kanya yan sa private message. Hindi ka papasa dahil wala ka talagang to. Hindi ko pagbibigyan yung mga yan. Kahit mag-explain siya sa side niya, hindi ko na yun masyadong pinakikinggan kasi nauna na nga ako, nagbigay na ako ng reminders. Okay. Yan. Medyo matatakot talaga kayo ngayon dahil nag-uusapan natin na grading system. Talagang strictly implemented lahat yan. Okay? So, kailangan lagi kayong prompt. Di kayo lagi nagpapalit ng submit, di kayo nagpapalit dito sa klase ko. Kasi buti nga wala pang class ngayon ngayon. Kung meron na, yung mga maliliit na mga 30 minutes na mag-start ako ng pag-explain dito, mamaminus na rin kayo. Okay? Basta attendance, promptness, 5% na yung total nun. Dati, 10%. Okay, so maliit na lang yung pwede mabawas sa inyo kahit mag-absent kayo. No? Okay, pero dumarating yung time na kailangan mo yan. Kasi masyado mataas yung passing na 75, mahirap i-achieve. Okay. Any question dyan? Wala. Ano ko napansin to, pinag-iwalay pa nila eh. Yung una, para sa subject na laboratory lang, ganun pa rin yung grading system. Yung pangalawa, ito yung sa grading system na may laboratory or design. So makikita nyo, nagkaroon lang ng laboratory experiments after the quizzes, kung saan yung project activities ay tinuturo na siya as laboratory experiments. Ito naman, ganun din, no? Okay. Tinawag lang tong design, no? Laboratory tayo, hindi tayo design. Kasing 75. Basta i-remind ko ulit siya sa quizzes, mamaya explain ko ulit to. Lagi kayo magte-take ng exam sa tamang araw kung kailan kayo naka-designate na mag-exam, no? Kasi yung chances na payagan, lalo kayo, huli kayo. No? A, B, C, D, lagi mag-exam na sa Lunes eh. So sigurado mauna silang lahat, 4, mahuli kayo.
Kaya pag na-miss nyo yung exam, hindi na kayo makapag-exam sa ibang section dahil tapos na nga, no? Hindi naman ako gagawa ng special type of test paper or another type set of test papers para lang sa isang estudyante. Ang dami ko nang trabaho, sabi ko nga sa inyo, 7 days a week na ako nagtatrabaho. So hindi lang ikaw yung asikasuhin ko, no? Kasi yung ibang estudyante, feeling na ano eh, special eh. Na sila lang, akala nila marami akong oras para asikasuhin sila, hindi, no? Kaya pag kami mga missing items kayo dyan, sinisiro ko na kaagad, no? Hindi na ako nagpapatagal. Kasi marami akong iniisip. Okay? Ang ginagawa. Quizzes. Ayun. Lagi kayo mag-exam sa tamang araw. Ang ginagamit ko dito, madalas ay Kahoot.com. May siya sabi ko na magpa-practice tayo. Although, some of you, alam niya yan. No? Okay? Sa inyo, Kahoot.it. Sa akin, Kahoot.com. Ayan. May susubukan natin. Dito kasi, para makasabay ka ng maayos sa exam, kailangan mo ng dalawang excuse me. Kailangan mo ng dalawang gadget. Ibig sabihin, kung naka-cellphone ka lang, at least dalawa cellphone mo, no? Okay. Hindi ko kayo pinabibili ng cellphone, ha? Sabihin na, pinabibili kami ni Saria ng cellphone. Hindi ko sinasabi yun. Alam niyo naman, online class na tayo at mukhang hindi titigil yung pandemic dahil isang taon na nakakalipas, mas malala pa yung sitwasyon ngayon, no? So, feeling ko, magtatagal to. Baka makagraduate kayo ay nasa online class lang kayo. So, lahat ng mga kailangan nyo sa online class ay unti-unti nyo nang i-invest. Okay, naka-isang SEM na. So, supposed to be naka-invest na kayo ng mga ibang bagay. Hiram lang kayo ng cellphone sa nanay nyo, sa tatay nyo, o sa kapatid nyo. Pera mo na ng cellphone kasi may exam kami kay Sir Rian. Ayan, ganun lang ha. Hindi naman kailangan mag-login dito. Wala ditong registration, walang login, wala. Basta papunta ka lang kayo dyan sa Kahoot.it. Yun na yun. Okay, kaya hindi nyo gagalawin yung cellphone niya, hindi nyo babaguhin yung mga logins niya doon, details niya doon. Kung naka-laptop ka, pwede na yun, tama na yun, laptop, no? O PC. Or PC, tama na yung isa. Hindi kailangan dalawang laptop, di mo na magagamit yun ng sabay. Pwede rin laptop, PC, kung gusto mo, or laptop na lang, or PC cellphone, okay lang din, or PC na lang, okay na yun. Basta, kasi makakapag dual screen ka na dun sa, split screen ka na sa PC or laptop eh. Pero pag cellphone lang talaga gamit mo, meron ka pa ng isang cellphone, no? Yun yung requirement ko. Anyway, matagal pa kayo mag-exam na anticipate nyo na ngayon na kailangan makahiram kayo ng cellphone. Okay? Siyempre, parehong connected sa internet. Hindi naman tumatakaw sa data, kaya lang siguraduhin mo na stable yung internet mo sa mga araw na yun na hindi ka pa disconnect dahil may iwan ka. No? Exam to. Ayoko pa naman ng may mga pasaway, no? Niremind ko na to sa ABCD, wala naman silang complain, no? Kaya nga dahil lang sa mga iba na walang camera, ni-required ko na sila na humanap ng camera kasi kailangan ng camera. Yung cellphone niya may camera. Sabi niya sirado yung camera ng cellphone niya. Hindi na pwede. Hindi ko talaga siya bibigyan ng exam, no? Kailangan kung nagbukas sila ng camera, ikaw din. Dapat patas yung laban, walang dayaan, no? Hindi yung ikaw lang yung mandadaya. Talagang babawasan yung mga promptness mo. Okay? So siguraduhin niya na meron kayong camera, nakabukas yung camera during exams. Last sem ko pa yan ginagawa. Okay? Sir, nadi-DC yung camera ko eh. Okay lang yan, accepted na yun. Huwag mo lang papatayin. Nakikita ko naman eh. Kasi pag naman disconnect yung camera dahil normal routine yun eh. Ano lang yun, 1 second lang yun. No? Hindi mo alam kung kailan namatay. Basta naka-observe kami. May mga bantay. So may mga bantay ako during exams. No? Hindi nyo na yung mararamdaman. Nandyan sila sa Gmeet. Okay. Ini-invite ko sila. Mga old student ko rin yun. Okay, tsaka meron akong essay. So far, nag-resign yung essay ko eh. Maghahanap muna ako ng bago essay. Yung essay ko, hindi dito sa bahay, nandito yun. No? Online student lang din yung nag-check ng mga assignments at mga attendance. Tsaka nagtatabulate ng mga attendance ng mga yan. No? So mag-hire muna ako. Wala akong essay ngayon eh. Okay. Any more questions? So, mamaya magpa-practice nga tayo ng Kahoot.it. Tingnan natin kung napansin nyo na nahirapan kayo, hindi kayo makasagot, may problema kayo. Alam mo na meron ka dapat ayusin, no? Kailangan malakas yun. Ako naka-prepaid lang ako eh. Lagi rin ako na-DC. Pag ako na-DC, malaking problema yun.
Kunyari, nag-exam na tayo ng CAUT dati, tapos ako yung nawala ng internet. Nangyari na yun eh. O, yari, naulit na naman. Kasi pagkabalik ko, ulitin natin ulit sa umpisa yun dahil na-reset na yung game. Pabor sa inyo yun. Kasi sa Kahoot, kada isang tanong, pili kayo ng sagot, lalabas yung sagot. Kaya pag umulit tayo, nakita nyo na yung mga sagot, yung mga tamang sagot sa tanong. Kung na-reset ako ng 5 questions doon, advantage nyo na yun. Kasi nakita nyo na yung sagot eh. Ayan. Isang hello nga dyan. Hindi ko malam kung may tao dito, napakatahimik. Hello po, sir. Hello. Hello. Right, Hello. layong ginagawa Hi, sir. yan para maramdaman ko Hello, na hindi ako nag-iisa Hello dito. po. Siguro Hi, sir. kayo mapasaway kasi bakit kayo naging special class? Sige, bakit naging special class kayo? Kasi may bagsak kayo dati. Anong binagsak nyo? Basic electrical. Circuits ba binagsak nyo? Opo. Ayan, malaking problema yan. So, ibig sabihin, may na kayo sa circuits. Ito pa naman yung prerequisite. Mag-aaral na kayo in advance, mahirapan kayo dito sa subject ko, circuits to eh. Okay. Huwag kayo pasaway, no? Last semester, ang binagsak ko siyam sa isang section lang, no? ECE. Okay. Hindi sila makapagreklamo kasi inuna ko sila ng sindak. Ang nagrereklamo lang lagi sa akin yung scholar eh. Okay? Kasi nahabol daw yung grade niya, eh, hindi ko nakaproblema yon. Again, huwag niyo i-mention sa akin yung mga scholarship niyo. Lahat naman kayo scholar ng bayan, wala naman kayong binabayaran eh. Okay? Huwag niyo babanggitin sa akin yan. Unang-una, wala sa grading system yan. Wala kayong nakita rito na scholarship exempted. Walang ganun, no? Wala akong pakialam sa scholarship. Actually, nagbibigay ako ng scholarship eh. Kung tatanong mo doon sa mga MA na graduate, tingnan mo kung ilan yung nabigyan ko ng scholarship doon, no? Yung mga batch na graduate. Ang dami nila. Katanggap sila ng 5,000 pesos each, no? Okay. Every semester. So, wag niyo babanggitin sa akin scholarship niyo. Kung hindi niyo ma-achieve yung maintaining grade niyo, eh, ikaw na yung may kasalanan doon, no? Mga other factors na nakaka-apekto sa pag-aaral mo, katulad ng family problems, mga ganyan, wag mo na rin babanggitin sa akin kasi hindi naman yung kasama sa grading system ko, no? Mga family problems. Kasi, sir, kaya hindi ako napagpasa ng mga assignment, may problema kami sa pamilya. Oo nga, ano gusto mo, maawa ko sa'yo. Eh, may grading system tayo. Pag naawa ko sa'yo, dapat maawa ko sa lahat ng estudyante binagsak ko. Sa inyo na lang yan, no? Matuto kayo mag-handle ng mga responsibilities nyo. Lahat naman tayo may kanya-kanyang problema. Iba-iba yung sitwasyon natin sa buhay. Merong nahihirapan dahil nawala ng trabaho yung mga magulang dahil sa COVID. Okay. Kayo hindi kayo masyadong apektado ng COVID eh kasi sa bahay lang kayo. Ang gagawin nyo lang dyan mag-aaral eh. Buti nga hindi na kayo maliligo, hindi na kayo mamamasahe. Marami rin kayong natipid, marami rin kayong hindi katulad sa classroom, napakahirap mag-exam, no? Nakabantayan yung teacher, nangungope ba yung bata? Dito, hindi na masyado makita, no? Okay. So, alam ko mas gusto niyo yung gantong sistema ng pag-aaral, no? Dahil nakakalusot kayo sa mga ibang bagay. Kaya wag niyo sa kanya sasabihin yung mga ibang, basta ako, iti-treat ko kasi kayo lahat as my students. Dapat student lang kayo sa akin. Yung mga ibang bagay na hindi kasama sa subject ko, wag niyo nang idagdag, no? Okay. Sa mga family problems sa inyo na lang yan, handle niyo yan na maayos. Okay. Matanda na kayo, matured na kayo, mag-grow na kayo, no? Okay. Okay, masyadong reklamo kasi estudyante pa nga lang kayo eh. Pagdating ng trabaho sa balang araw, wala lang kayong gagawin sa trabaho nyo kundi reklamo kasi nakasanayan nyo na yung bilang students eh. So, hindi maganda yon, no? Okay. Ngayon ko nga, college ako, bagsak-bagsak ako eh. Umiyak lang ako eh. Kasi wala akong choice eh. Mas ibang sistema nung araw, no? Talagang mahigpit nung araw. Tapos nagbabayad pa ako ng matrikula na mahal sa Mapua. Nagbabayad ako ng 20,000 per semester. Yung 20,000 pesos na yun, ay napakalaking pera na yun. Sweldo na ng isang manggagawa sa isang buwan nung araw, no? Tapos babagsak-bagsak pa. Wala talaga, ganun talaga. Kailangan kasalanan ko yun, no? Hindi ko matutunan. Hindi ko masagot yung mga exam ng teacher. Ngayon puro reklamo.
Okay. So galing daw to sa normal setup, itong grading systems na to na na-approve during November 27. Okay. Yan na yung mga explanation, tinagalog ko na nga. Okay. Sayang nyo na lang. Tapos na. Okay, mga taong pumirma dyan para ma-approve yan. No? Guidelines on the grading system for the new normal setup. Ayan, tandaan nyo, meron tayong equivalent. No? Naka-base to sa 75 passing. Sir, bakit ganun? Mataas yung mga scores ko doon sa klase ko. Pareho kaming 2.5. No? Ano ba 2.5? Okay. Ito ang 2.5. Ibig sabihin, meron siyang range. 79 to 81. Baka ikaw, 81 yung average mo. Yung kaklase na kino-compare mo yung sarili mo sa kanya ay 79. Okay? Kaya gano'n na kahit na magkaiba kayo ng konti sa average, parehas na kayo 2.5 kasi meron niyang range. No? Meron siyang range. Titingin ka dito, gagamitin talaga natin to. Last semester, sinunod ko ito mabuti. Maliban dito sa 75, last semester, ginawa ko ng 70. Nagbaba ako kasi maraming bagsak talaga eh. So, nung binaba ko sa 70, marami na bawas na bagsak. Kaya, hindi nyo karapatan yun. No? Depende sa mood ko. Pagka mga gusto ko magbaba ng passing, pwede naman sa decision ko yun. No? Depende sa pakisama nyo sa teacher nyo. Pero as of now, talagang 75. Kasi illegal na nga yun eh. Yung baguhin ko yung grading system na nakasulat dito, illegal na yun. No? Mali na yun. Kaso consideration na lang tawag doon. So yan. Kung kailangan mo ng DOS dahil scholar ka, kailangan mo ng 85 pataas. No? Okay. Kung yun ang maintaining grade mo. Kung hindi mo siya ma-achieve, wag mo kulitin kasi hindi kita pagbibigyan. Dahil pag pinagbigyan kita, pagbibigyan ko lahat pati bagsak. So, unfair na naman sa side ko yan. No? Dinadaya ko yung sarili ko. Grading system para lang sa'yo. Okay? Again, pag minention mo pa sa akin ulit yung mga bagay na yan na mga walang kinalaman sa grading system ko, tulad ng scholarship, maminus na kita kasi ni-remind ko na nga dito. No? Uulitin na naman. Nai-stress ako eh. Conditional pass, 4, madalang yan eh. Ito yung sure pass ka na. Pasado ka na talaga. Kaya lang meron kang kulang na assignment or bagay na sabi ng teacher mo ay kailangan mo ipasa yon. Kaya conditional pass. So, bibigyan kita ng 1 week to submit all your missing requirements para makuha mo yung passing grade. No? Sure pass ka na talaga. Okay? Ibig sabihin, ang grade mo ay mataas. Okay? Kaya lang may kulang ka. Ngayon, hindi mo na submit within a week, bibigyan kita ng 3. Pasado ka pa rin. Kaso hindi mo nakuha yung dapat mo, kunyari ang grade mo ay dapat ay 2.5, kaso hindi mo napasa yung missing requirements mo, magiging 3 ka na lang. Conditional pass is always pass. No? Sure pass yan. Okay? Ito alam nyo na to. No? Favorite nyo yan eh. Okay, sabi nyo nga circuits. Tuturo ko ng circuits, mga mesh, nodal, KBL, KCL, superposition, mga Norton's theorem, ayan. Lahat yan tinuturo ko yan eh. Okay, pwede rin ako magturo sa ME kaso wala nang paglalagyan dyan eh. Doon nga buwagsak sa akin yung mga estudyante sa circuits din eh. ECE, pag sa ECE talagang, kasi ECE department ako talagang babatasin ko sila. Mas maigpit ako sa mga estudyante na ECE kaysa non-ECE. Okay. Ayan. So, pagka nakuha nyo yan, talaga makukuha nyo yan. Hindi naman ako nagdadalawang isip na baguhin yan. Kung yan ang grade mo, yan grade mo. Pero pag nagbaba ako ng passing, 75, ginawa ko 70. So, mangyayari dito, di ba dito makikita mo, 75, 3. Diba? And then, pag 76 ka na, 2.75 ka na. 76 hanggang 78. So, ito hanggang 75 to 75.999. No? Okay? Madaling maka 275 kasi maliit yung range ng 75 eh. And then below 75, 5 agad eh. Okay. So parang 1% lang yung
tres, no? 76 to 0.75 ka na agad. Below 75, 5 ka na agad. Pagka nagbaba ako ng passing, magiging mangyayari lang dyan, 70 hanggang 75. 76, no? 75.999 kasi 75.99. Okay? Yan ay pwede kong gawing tres, no? Eh sir, bakit gano'n? Eh, yung kaklase ko, ang baba, tapos ako, taas ng score ko. Pero kaming tres. Eh, ganun talaga. Nilakihan ko yung range eh. Eh, kung magreklamo ka pa, di balik natin sa 75, no? Hindi ko na ito babaguhin. Hindi ko na yan i-adjust lahat. Hindi ko yan gagalawin. Okay? Fix yan. Ito lang, kung magbaba man ako ng passing, ito lang yung binabago ko. Ginagawa kong 70. Kung ginawa ko itong 70, naging 70 to 75.999. Yun ang tres, no? Lumaki lang yung range ng tres. Incomplete. Okay, ang pagkakaiba nito, ito sure pass sa conditional pass. Yung incomplete talaga, incomplete ka, no? Again, meron ka agad 1 week to complete all the requirements. Pag hindi mo na ipasa yung mga requirements na yun, mapupunta ka sa 5. Okay? Pag naipasa mo yun at tinanggap ng teacher, hindi naman basta pasa lang, dapat tama rin yung pinasa mo. Eh, pwede ka maging 3. So, dalawa yung possible grade mo sa incomplete. 5 or 3 or higher. No? Or higher than 3. Okay, hindi katulad sa conditional pass, ang grade mo ay 3 and above, no? 3 and above. Especially drop, may mga estudyante na gusto na mag-drop. Siguro nga marami yung problema, hindi na makaya. Hindi makasikaso yung pag-aaral. Pwede ka mag-drop, no? D. Gagawin mo yan before midterm, no? Before midterm week. Okay? After ng midterm week, hindi ka na pwede mag-drop kasi nangangalahati na yung semester. Pwede ka lang mag-drop na before midterm week, no? Eh, pagka ganun, mapupunta ka sa dito sa UD. Unofficially drop. Okay? Pwede ka mag-drop anytime within the semester. Yung iba kasi pupunta sa ibang bansa or mga unexpected reasons. Migrate sila temporary, hindi alam kung mabalik pa sa Pilipinas. Kung babalik, tutuloy niya pag-aaral niya, hindi siya makapag-decide, kaya nag-drop sila, no? Ito FDA, ngayon ko nga lang din nakita nung diniscuss ko to sa kabilang sections. Failure due to absences. Hindi pa ako nag-encode ng grade na ganyan eh. Okay? FDA. Hindi siguro kayo makakakuha niyan, no? Kasi meron tayong attendance na 5% eh. Makakilala muna ako, COVID. Nasobrahan kasi ako sa pagkanta. Tilala mo ko. FDA. So, wala na, hindi na mangyayari yan kasi meron nga tayong attendance eh. So, doon mauubos yung percent ng attendance mo. Any question regarding sa grading system? Wala naman kayong iniisip kung D3 tsaka 5 eh. Yan lang naman yung buhay eh. The rest, wala na kayong pakailam dyan, no? Ay, puro nga kayo repeater eh. Paano kayo magiging scholar? No? So, doon sa kabilang section, sigurado maraming scholars. Again, nagbibigay ako ng scholars pag dumating yung scholarship na approve yung ina-apply kong. Kasi hindi pa na-approve ng government eh. Kasi nga dahil sa pandemic, na-delay lahat ng mga documents. Magpo-post ako sa groups ko sino gusto mag-apply sa akin ng scholarship. Siyempre, requirement, dapat walang bagsak. So, hindi na kayo makaka-apply sa akin. Pero kung meron man dito, wala pang bagsak, pwede kayo mag-apply sa akin. Hindi ko pera yun, no? Pera ng gobyerno yun. Ako na nag-aasikaso kasi ako in charge dun eh. Okay, yan pa ba to? Hindi natin masyado papansinin ito. Yan din yan eh. Yan yung mga explanation kung ano yung mga term examinations, quizzes, project activities. Okay. General lang yan. So, meron ako sarili ko na guidelines. Hindi naman, yan din naman yun. Pero mas specific yung mga sinasabi ko, no? Ayan. Ito yung mode of learning sa SL, AOL. So sa ME, maraming SL sa C. Nandun yung mga SL, nagsama-sama sila dun. Kaya obligado ka sila i-meet weekly. Kaya yung mga AOL na nahalo dun sa section na yun, nagreklamo dahil
na pipilitan silang umattend, no? Kasi kailangan sabay eh. Okay. Ganun talaga. Hindi naman sinecheck yung attendance nila, sinecheck lang yung mga SL. Okay. Wala naman sigurong RPL, no? Yan yung mga, actually maganda yan kung talagang gusto mong graduate eh. Hindi ka, sure pass ng mga tao dito. No? Pag nandiyan ka, sure pass ka kasi hindi ka na mag-grade ng teacher mo na maayos eh. Dito, lalaban ka. No? Online yan. No? Mga quizzes, exam examination, puro online yan. Okay. Promptness by agreement, required meetings as scheduled. No? By the term itself, promptness, dapat talaga may promptness kayo. Sunod kayo sa mga utos ko na mga guidelines ko. No? Pag di kayo sumusunod, babawasan kayo sa promptness. Balik tayo sa assignment, hindi ako nag-accept ng late assignment. Ano pa ba tanong nyo sa assignment? Kasi maraming ang kakamali dyan eh. Kaya kinoment ko, private comment ko dun sa mga nagpasa ng assignment na mali, ano eh. Private comment ko sa kanila, oy, manood ka ng video recording, di ka nanonood, nabawasan kita ng participation. Kasi nandun nga yung ano eh, instruction eh. Okay. Baka may nakalimutan pa ako, tanong niyo, baka meron kayong gustong itanong sa assignment, sa exam. Magpa-practice na tayo ng code and then mag-adjourn na tayo. Maaga pa eh. Ano? Kung gusto niyo mag-Gmeet tayo weekly, walang problema sa akin, di bibigay ko sa inyo. Kung ayaw niyo naman, gusto niyo okay na sa inyo yung mga recordings ng ABCD since duplicate yun. Siguradong duplicate yun dahil recordings nga yun eh. Eh, okay lang din sa akin. Hindi na rin ako magpapagod. So magpo-post na ako next mamaya ng chapter 1 sa inyo. Popost ko na yung recording doon, papanoorin nyo. Manonood kayo, huwag nyo sasayangin yung mga oras na dapat nanonood kayo. At saka huwag nyo mamadaliin, makikinig talaga kayo doon sa recording. Okay, intindihin nyo talaga siya. Mararamdaman ko yan pag di ka nanonood, no? Kasi mali-mali yung mga sinasabit mo, ginagawa mo. Okay, any more questions? Ngayon lang ako magsusungit dahil grading system to eh. Pagka okay naman tayong plagi, wala naman tayong mga issue. Wala mga masyadong reklamo. Eh, wala mga magiging masyadong problema. Okay? Pero once na isang estudyante lagi nagreklamo, ma-stress ako niyan. Pag na-stress ako, lahat kayo maapektuhan. No? Higpitan ko kayo ng higpitan hanggang sa hindi na kayo makasagot sa exam. No? Okay, ito ang schedule natin eh. Ito na, punong-puno. No? Wala kang pahinga. So dito, kasi mainit yung alas 2 eh, lalo summer eh, kaya pinili ko to. So kung sakaling mag-declare ako ng Gmeet, dito kayo mi-meet sa alas 5. Para katapaan na medyo presko na yung panahon. No? Okay. Dito hindi na. Dito na lang. Hindi ko namang mi-meet na dito, tsaka dito na uubos data ko dyan. Prepaid nga lang ako. Okay. So kung mag-exam tayo dito rin, no? Sa alas 5. Lahat ng mga Gmeet natin dito na sa alas 5. Ano pa? Yun lang. Announcement dyan. Schedule. Nagpo-post ako ng Gmeet link lagi before the time of classes. Hindi ako nagpo-post ng Gmeet link na maaga. Kung alas 5 klase natin, hintayin nyo yun, mga before 5 o'clock, mga 15 minutes or 10 minutes before 5 o'clock, makikita nyo doon yung link. Abangan nyo talaga. Okay? Wala nagsasalita eh, kasi wala kayong class mayor eh, wala kayong representative eh. Mamaya maghahanap ako dyan. So isang tao lang ang pwede pumasok sa classroom natin ha. Isang account lang, hindi pwede madami kasi binibilang ko 'yon, baka mamaya malito ako eh. Bakit ganun yung estudyante ko tapos sa portal hindi equal, mga ganyan. Okay, question. Pabro. Wala naman po sa. Okay, mag-practice tayo ng Kahoot, no? Ngayon, kung makita nyo, hindi nyo masagutan, hindi kayo makahabol, may problema kayo sa connections mo or sa gadget mo, no? Ngayon, kahit naka-cellphone ka lang, subukan natin. Okay? So, ang gagawin mo, ako muna. Hanapin, type ko muna yung Kahoot. No? Ano ba to? Ano pala to?
Another tab. Ayan, nabuksan ko na eh. Alin ba dito? Iba to. Ayan yung pupuntahan nyo. Okay, mamaya na. Yung isa yan. Ready kayo ha? Kayong higa-higa. Continue with Google. Ano to eh, laro lang to eh, para tong quiz show eh. Pinili ko tong platform na to kasi nami-minimize yung cheating dito. Kaso naka-free account lang ako eh. Okay. Nami-minimize yung pag-cheat. Dahil paano ka pa makapag-cheat eh, time pressure yung exam, no? Hindi pala pwede rito. Okay. Saan ba dito? Library. Ayun. So, circuits tayo ngayon. Ayan. Okay, circuits. Play. Ako lang yung gagawa nito. Hindi nyo na ito gagalaw eh. Wala kayong, sa ginagawa ko na to, hindi kayo kasali. Okay. So, ngayon, sa side nyo, itatype nyo, kahoot.it. Hindi na tayo sa blank page. Sa browser nyo, itatype nyo kahoot.it. .it. Okay, yan lang itatype mo, hindi .com. Sige, i-type nyo sa browser nyo. Kung naka-laptop kayo, bukas lang kayo ng bagong tab. No? Okay. Eh, si anong labas ng meeting, Ella. Sino ba si Ella? Nakikita ko left the meeting eh. Sige, type nyo na ngayon. Hintayin lang kayo sa instruction ko. Huwag kayong magpapauna para hindi kayo malito. Yan ang makikita nyo. Ginawa din namin to sa ABCD. Nag-practice din kami. Gusto ko parehas na parehas yung ginagawa ko eh. Nagsalita kayo pagka ano nangyayari sa inyo. Okay na po, sir. Kunyari, quiz number 1 tayo. No? Ayan na. Quiz na, bilisan mo, ready mo na yung isang gadget mo, dyan mo lalagay sa kahoot.it. Yung isang gadget mo, nasa Gmeet. No? Katulad ngayon, nasa Gmeet. No? Yung gano'n nangyayari. Ito kasi, dito ka sasagot eh. Ngayon, ano ba to? Yan, piplay ako. Nag-generate siya ng game pin. Abangan nyo yung game pin. No? Okay. Yan, game pin. 266071. Ita-type mo dito. 266. Ayan, 266071. Okay, type nyo. Tapos, nickname. Kahit anong nickname. Kasi practice pa lang to eh. And then, pagka naglalaro na tayo, magbibigay na ako ng username nyo. Kasi hindi pwede buong pangalan dyan. Masyado mahaba. No? Kahit anong nickname muna, titingnan natin kung sino mataas ang score. Bibigyan ko ng +3 yung highest score ngayong araw na to sa quiz. Ayan, meron na kayong participation, recitation. Ano lang tayo, mga 10 questions lang tayo, practice nga lang tayo. Or, okay, pasok kayo. So, 33 kayo, mga 33 people dapat nandyan. Yan, 25 na yung nasa loob eh. Asan pa yung siyam? Bilisan nyo kasi pag naubos tong 11 seconds na to at walang pumapasok na tao, mag-start na yan. Hindi ko yan makokontrol kasi pre-account ako. Okay. Nakita nyo, may oras dito ha. Sa right side. Hindi pala nakikita yung mouse pointer. Ayun pala, kita pala. Yan na, mag-start na yan. Wala na pumapasok eh. Okay, yung iba hindi nakikinig. Ayan. Quiz number 1 circuits. Hindi ko ito mapipigilan. Once na nag-start to, tuloy-tuloy lang to. Kaya sagot kayo, no? Current is the flow of electrons within a conductor over 1 second. Tingin kayo dun sa isa, sa kahoot.it nyo. Pili kayo ng sagot, true or false. Ang makikita nyo lang sa cellphone nyo, sa isang gadget nyo, o sa isang tab nyo, kulay lang. Hindi nakasulat yung true or false, no? Sige. Pindot, para makita natin kung may sumasagot. Wala yata makasagot ah.
Andre, 25 answers na pala. Okay. Okay, marami nakatama. Lalabas ngayon yung score. Nakita niyo lumabas yung sagot. Kaya lugi ako pag kayo ay hindi nag-exam. Electrons are one type of charges. True or false? Yan. So sa kanan makikita ko ilan na yung taong sumagot. Sa kaliwa, makikita kung ilang segundo pa yung natitira para sumagot. Kapag na-disconnect ka, makita mo sa baba ng kanan, merong game pin. So makakabalik ka. Okay? May sound dyan kaso okay, may 7 mali. So, ang number 1 ay si Joshua as of the moment. Okay, kasi contest yan Voltage, the actually a difference in electrical potential energy between 2 points in a conductor. Nasa taas pa rin yung tanong kung di nyo nabasa agad, nasa taas lang yung tanong. Dahil mali. Yung mga nahuli kanina, pwede pang sumali. Kasi yung game pin nasa baba lang
Last 2 questions. Kakancel ko na siya. Si Pilosopo Tasio ang nauuna. Ay, nasa ako kain ng junk food siya. Okay, endgame. Ayan. Hindi ko tinapos, no? So, 8 yung tama. 8 rin ang tama nito. Puro kayo 8 tama, no? Kaso nag-number 1 si Gerald dahil mabilis siyang sumagot, no? Okay. Okay. May plus 3 kayo. Kayong 3. Ayan. Kasi pare-paras naman kayong score, no? Okay. Tingnan natin kung available na yung report. Refresh natin. So ngayon, na-experience nyo na. Kung kayo ay nahihirapan, nagkakaproblema, gawan nyo ng paraan, no? Nahihirapan kayo pagka isa lang yung cellphone nyo. Yung palipat-lipat alt-tab, mahirap talaga sa cellphone nyo. Kaya dapat talaga minimum of 2 gadgets. Ito. Ngayon lang to, March 27. 29 players na finish. Ano lang iba eh. March 18 to eh. Okay. Nakuha din natin yung report. Download report. Okay, open file. Okay, ito nga yung report natin. Teka lang, mag-stop ako ng presentation kasi na Excel file yun eh. Okay. And then percent now a window. Okay, yan yung report ng Kahoot. Mabilis yung gumawa ng report, no? March 27, 29 players. 29 pero 33 kayo dapat nandyan eh. So may mga ilang di sumali, no? Di nakikinig yan. Natutulog lang yan, no? Okay, final scores. So yan, si Gerald ay nakakorek ng 8 and then 2 mali, no? Ito kasing total score nito, hindi na natin ito papansinin. Ibig sabihin lang yan yung mga maunang mabilis sumagot eh. Kasi sa Kahoot, mauna kasama din yan sa scoring niya. Pero hindi ko yan papansinin. Dito lang tayo sa correct answer. No? So yan yung score mo, 8/10. Okay, so ganyan ang mangyayari sa quiz 1 natin. Pero hindi siya true or false, ha? Maraming choices. Mga 4 hanggang 5. Okay. Tingnan natin sa baba. Okay. So lahat nakapag-participate ng maayos, no? Maliban kay ASD. Sino si ASD? Sige nga. Kasi 0 eh. Hindi rin naglaro. Gusto ko lang marinig yung ano mo, side mo. Ano nangyari sa iyo, ASD? Tingnan mo, wala din dito sa iyo. Hello, ASD. Asan ka? Hello, nandiyan ba ako? Salita nga kayo.
Yes, sir. Yes, sir. Dinig po. Dito po. Sino si ASD? Para malaman ko ano ba ginawa niya. Kasi maraming reason yan. Number one, nag-join siya ulit using another name. Tapos di niya na sinali. ASD, asan ka? Okay, ayaw niya magsalita. Siya talaga ang problema, no? Okay. Okay. Kasi ito, kunyari si Rap, nakalaro talaga ng maayos yan. Kasi alam talagang puro mali yung sagot niya. Anim yung mali niya, 4 yung tama niya. So, nakakalaro na kayo lahat ng maayos niyan, no? So, yan. Kung may pasin nyo meron kayong mga problema, gawan nyo ng paraan. Wala naman kasi, hindi naman tumatawa sa data. Kailangan lang talaga at least na dalawa yung hawak mong gadget eh. Kasi hawak mo yung, ito kunyari cellphone mo. Hawak mo yung cellphone mo. Nanonood ka sa akin ng Gmeet. No? Kasi yung tanong, nasa Gmeet. Wala dito. Ngayon, pag nakita mo, ano sagot? Red. Pindot ka red. Blue. Pindot ka blue. Okay? Kasi may kulay yan eh. Para mabawasan din yung pagkalito mo kasi yung mga choices hindi nakasulat dito sa second gadget mo, nakalagay lang color, no? Kaya pagka nagbasa ka ng tanong, nakita mo yung choices, pagka napili mo na yung gusto mong sagot, isabihin mo sa sarili mo yung kulay. Sagot dito green. Para pagtingin mo dito, green na yung pipindutin mo, hindi yung correct answer kasi nga wala yung mga choices dito. So, yan. Mas gusto ko yung platform na unang-una, hindi na ako mag-check ng mga papel. Ayan na yung score nyo eh. Actually, detailed yan, no? May summary yan. Malalaman natin kung saan siya nagkamali. Katulad nito, sa question number 1, mali si J. No? Mali, zero siya. Si Akagami. Alam ko kung saan ka nagkamali. Ito mga hindi sumagot, gray. Hindi yan nakasagot, no? Saka si ASD. Hindi nga natin malaman kung sino to, ayaw magsalita eh. Okay. So, pag hindi ka nakasagot, malalaman ko. Pagka naman mali yung sagot mo, alam ko din, no? Kada tanong yan, no? Makikita ko yan. Ayan. Okay. Hanggang kahit ilang items pa yan. So, detailed yung report. Kasi last time, may nagde-demand sa akin estudyante na disconnect daw siya. Kaya mababa score niya. Nung tinignan ko yung report, lahat sumagot siya. Kaya lang mali talaga yung sagot na napili niya. So, lumabas siyang sinungaling. Lalo ko pa siyang binawasan doon sa promptness niya. No? Naubos na naman yung promptness. Kasi dishonesty. Okay, remind ko kayo, detailed yung report ni Kahoot sa akin lagi. No? Ayan yung mga pangalan nyo. Paeng, Dan, Cole, Jack. Okay, dapat ito ibalik sa circuits 1 eh. Ang baba ng score eh. Second take na nga eh. Ayan. Mga 8, matataas na yan. Dapat nga perfect nyo na yan eh. Si Plus, si Des, no? LeBron James nandito boy. Basketball ka na lang. Okay. Magkami, ano yan. Okay. Balik tayo sa staff presentation. Okay. Ayan. Alam niyo na gagawin niyo, na? Yan ang quiz 1 natin. Ganyan gagawin namin sa Lunes. Pinagsabay ko yung A and B tsaka C and D. Dalawang exam lang, isang A and B tsaka C and D kasi kaya niya madami kahit 200 persons kaya niya eh. Okay. Para hindi na ako gagawa ng type of exam na 4. Ano yan? Sir, may tanong lang po. Raise hand. O sige. Regarding po sa time, ilang minutes po ba magiging mangyari ang per question po? Hindi, ako magde-decide niyan. Actually, nababago ko lahat yun kada tanong. No? Ang normal duration ng per questions ko ay 30 seconds. Pagka may mga konting problem solving kasi naglalagay din ako ng problem solving sa sa Kahoot. Kaya ko siyang baguhin, ginagawa ko 1 minute. Alam ko naman yung gaano katagal sagutan ng bawat tanong eh. Kasi diyan nagkakaroon ng window ng cheating eh. Okay, pagka masyado matagal yung duration. Okay, kasi nagbubuklat pa ng ibang mga PDF or magbabrowse pa. So para hindi maiwasan yon, ma-pressure ka na sumagot. Ginagawa ko lang talaga 30 seconds. Kasi lahat naman ng tanong sa exam tsaka mga sagot, sigurado naman nasa lecture ko yun. Okay, ano pa ba?
Bibigyan ko kayo ng username. Hindi po pwede ganyan puro nickname nyo lang kasi hindi ko kayo makikilala. Hindi pa ngayon. Pag malapit na mag-exam, tsaka ko ipopost sa classroom. Kung ano yung sequence number nyo doon sa portal, di ba may mga number kayo alphabetically, 1, 2, 3, 4. Tapos, kayo. So, ang magiging username mo ay kayo, di ba? So, magiging username mo ay E1. Ikaw yung class number 1 section. Yan lang yung username mo. Kung ikaw ay number 1. No? Then, E2 and so on. E3 hanggang sa last number. Kaya ipopost ko kung anong corresponding number na gagamitin nyo doon sa classroom. Ganun lang ang username nyo. Kaya sa ibang section, kung section A sila, A1, A2, yan lang makikita ko. No? Ngayon, na-disconnect ka. Hindi ka makabalik kasi yung A2 nasa loob pa din ng Kahoot yun. No? Kunyari ikaw si A2, na-disconnect ka, hindi ka makapasok kasi nasa loob pa rin si A2 eh. So gagawa ka ng bagong username. So pwede mong gawing A222. Okay na sa akin yan. Malalaman ko na ikaw yan. Kasi wala naman 222 na student eh. Wag lang A22 kasi merong A22 eh. O kaya A0002. O kaya A02. Tingnan mo, papasok yan, no? Ganyan, no? Basta ma-identical ko. And then pagkatapos ng exam, remind mo ako kung ano talaga yung class number mo. So, since na-DC ka, makakabalik ka naman din agad nun eh. Ang mamimiss mo lang doon, approximately, mga 1 question lang yun hanggang 2. 1 to 2 questions. Ang mamimiss mo. Okay, kaya nga sinasabihan ko na agad ng mga estudyante na siguraduhin mo na maayos yung mga internet nyo at saka malakas yung signal strength kasi kailangan talaga eh. Exam to eh, wala namang, sabi ko nga sa inyo, wala namang ibang paraan para makapag-aral tayo kundi online study. Tulungan nyo din naman yung mga teacher nyo na mga reliable yung mga internet nyo. No? Ngayon pagka masama panahon talaga, nag-uulan, kunyari umuulan, no, hindi stable yung ating sky, and pinapostpone ko yan. Kasi siguradong magkakaroon tayo ng puro disconnection. Ano? Kung naka-fiber ka, walang problema eh. Pero kung katulad ko, naka-prepaid lang na PLDT home to eh. Prepaid eh. Wireless to. Pagka masama panahon, talagang masama din yung ano niya, speed niya, no? Connection niya. Kaya po-postpone ko yun, i-reschedule na lang natin. Pero pagka ganitong maganda panahon, dilim na sa labas, di ko nabubok sa ilaw. Okay yan, tuloy yan. No? Baka naman kailangan mo lang sa labas ka mag-exam para hindi ka lalabas sa maraming tao, doon lang sa labas ng bahay nyo. Baka doon mo kailangan mag-exam. Ganun lang. No? Again, bawal lang may kasama pagkahot. No? Hindi to teamwork, hindi kailangan ng lifeline dito. Kasi last semester may nahuli ako eh. Nakita ko yung anino niya kasi nakabukas pa camera niyo yan. Habang nagkakahot kayo, bukas ang camera niyo. Tinitingnan ko yung mga mata niyo kung saan niyo ginagawa niyo. No? Okay. Nakita ko may anino, naggagalawan. Okay. Meron siyang lifeline, merong taga-sagot. Nagsasalita. Nagre-research yung isa ng sagot. Kaya hindi ko siya kinonsider score niya, siniro ko siya. No? Kahit mag-explain pa siya, nag-remind na nga ako, pag mag-exam kayo, siguraduhin nyo na mag-isa lang kayo. Wala kayong kasama. Okay? Paalisin nyo muna kung may lumalapit na mga tao. Alis muna kayo, mag-exam ako, bawal may katabi. Okay. Ayun. Hindi ako gumagamit ng mga forms, Google Forms kahit kailan, no? Kasi puro cheating lang ang nangyari dyan. Meron akong method ng pag-exam ko. Ngayon, pagka mga problem solving talaga yung exam, kasi nga sabi ko nga sa inyo, circuits din to. Katulad ng quiz to nila, hindi tayo magkakahot. No? Gagawa ko ng ibang platform. Either ipipresent ko yung tanong dito, sasagutan nyo on the spot sa papel, ibigyan ko kayo ng 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes to answer one question. One question lang muna, and then picture, submit agad, no? Mamaya na yung question number 2, submission muna. Hindi ko pinatatagal sa kamay ng estudyante yung test paper, no? Kasi doon nagkakaroon ng window for cheating. Okay, or any method ng cheating. Mahigpit ako pagka-exam, lalo pagka nag-check na ako ng mga papels, no? Lahat na makita ako dyan na hindi ko gusto, kaduda-duda. Kasi may mga estudyante na tama yung sagot, mali yung solution, no? Pinapa-explain ko sa kanya yun. Nag-gmit ako ulit, no? Paano mo ito na tama yung sagot mo? Ako, hindi ko ito mapapalabas tong sagot mo na tama. Yung solution mo, hindi ko maintindihan. Sir, nasa calculator na po lahat eh. Hindi po pwede nasa calculator lahat. Kailangan isulat mo dyan. Kasi nag-check nga ako paano ko makikita yung progress o step-by-step procedure paano mo nakuha yan, no? Hindi pa pwedeng final answer lang bibigay mo sa akin tapos bibigyan mo ko ng maling solution.
So, mga ganun, no? Hahanapan kita talaga ng explanation pag nagduda ako. Matyaga ako mag-check eh. Okay? Lalo na may essay ako, magre-report yun, kunyari, no? Last semester kasi may essay ako, sir, bakit ganito yung sagot niya, ganyan. So, nagdi-discussion kami. Kaya nga maraming galit sa akin last semester eh. Kasi talagang binatas ko eh, sabihin na binusisi ko lahat yung mga ano. Kasi nga ito na yung bagong platform natin, online na, hindi nga natin alam kung makakabalik pa tayo sa normal na BSU classroom. Kung makabalik man tayo, baka graduate na kayo, no? Kaya as of now, panindigan natin na ito muna yung kailangan kasi hindi kayo mahilaw eh. Kailangan graduate kayo kahit paano na edukado, no? Hindi online graduate na kaya kasi online graduate ka pala eh, wala kang natutunan. Ayoko maging gano'n yung pag-iisip nila, no? Na porkit online graduate ka, wala ka nang alam, no? Okay. Kasi quality education talaga. Makikita nyo naman yan sa recording, no? Kung paano ako magturo, talagang detailed. Mamaya magpo-post na ako. Okay, o yan, tapos na tayo. Kung meron pa kayong ibang tanong, baka may nakaligtaan ako. Malamang yung Kahoot na yan ang magiging quiz 1 natin, tsaka midterm natin, tsaka finals natin. So, yung quiz 2, yan, tamang-tama kasi nga. Quiz 1, sigurado Kahoot yan, no? Ang ganong kadami, sir, mga tanong? Siguro 50. Matagal kasi. Tingnan mo nga nung mag 10 items tayo, matagal na. Kaya pa nag 50 questions ako, matagal yan. Naabot nila yan ng 1 hour and 30 minutes. So, mga 50 questions lang. Tapos times 2 ko na lang para maging 100, no? Okay, or 40 items. Basta mga ganyan lang approximate, 40 to 50. Quiz 2, problem solving yan. Kasi circuits yan eh. Midterm na to. Tapos finals na to. Ang coverage ng midterm mahaba. Kasi ang midterm coverage niyan mula umpisa hanggang huli. No? Mula umpisa hanggang huli ng discussion bago mag-midterm. So kung naka 3 chapters ako before midterm, tingnan nyo doon sa course outline natin. Ayan. So ang midterm ay 4 na chapter, no? Okay. Ito huli 4 eh. So 4 chapter siya, 1 to 4 chapter, no? Ng midterm. So dahil mahaba yung coverage niyan, Kahoot na lang natin 'yan. Total mahaba na, marami na kayong aralin yan. Baka napunta. Kakahoot na lang din natin 'yan, no? Okay. Okay. Multiple choice. Sigurado naman wala namang iba sa Kahoot kundi multiple choice eh. Pwede rin naman dun mga analysis or essay answer kaso hindi ako pwede kasi pre-account ako eh. Kaya multiple choice lang. Finals, cover to cover yan, no? Mula chapter 1 yan, no? Chapter 1 up to the end, no? Up to 6. Ayan, no? Chapter 1 to 6. Kaya Kahoot na rin yan, no? Ayan. Ayan. Kaya ngayon, mag-practice kayo. Pwede kayong gumawa ng account nyo kasi pre-account nga lang kayo. Pwede kang gumawa ng pre-account mo, mag-practice ka. O kayo, maglaro kayo kasi game lang naman yan. Tingnan mo kung nakakalaro kayo ng maayos. Okay, kundi, kung may issue ka, internet yan sigurado, sobrang bagal ang internet mo. Kasi dalawa yung gadget na nakabukas sa'yo, baka isa lang kaya niyang device na i-handle ng internet mo. So gagawin mo, loloadan mo na lang isang cellphone mo ng another in a load. No? Total, ilan lang naman yung exam na yan, kaya dapat, anticipate nyo na. Ilan lang ba yan? O? Ilan lang beses? 1, 2, 3, 4. 4 na beses sa isang semester. Doon ko lang naman kayo i-require na gawan nyo ng paraan. Pag naman normal na, wala na, recording, manonood na lang kayo at your convenient time. Eh. Okay. Kasi manonood ka ng recording, mahiga ka sa kama. Okay, manood ka. O, hindi na kayo papakailaman doon, syempre. Okay. Any more questions pa? May nakalimutan pa ako. Ayun, basta magpo-post na ako ng mga recordings tapos basta may tanong kayo, comment nyo lang doon sa classroom, no? Again, lagi nyo iwa-watch yung classroom kung meron akong announcement. Lagi ako nagpo-post doon. Lagi ako nagpo-post ng mga video links para makita nyo kung ano yung mga dinidiscuss ko din. Nagre-research ako sa YouTube mga gandang presentation kasi mas okay pa doon. Ano pa tanong nyo? Dumi-dumi na nito. Minsan nasa save itong mga dumi na to Minsan pag kinlose ko, nandiyan pa rin yung mga yan
Kaya buti na lang lagi may backup file eh. Okay. Kung wala na tayong questions, mag-adjourn na tayo. Gusto ko rin makita. Kailangan natin ng screenshot, no? Kailangan natin ng screenshot every meeting na nagklase ako. Obligado rin pala kayo yung i-meet ko kayo at least twice a month para meron akong screenshot ng Gmeet class. Okay? Para kahit paano may mga announcements din ako. At least sandali na lang kasi may recording na kayo galing sa ibang section. Okay? Sino ba dito ang meron ba ako dito friend sa Facebook sa inyo? Wala din. Wala, sir. Wala, Ako mga po, estrella. sir. Sino ka? Bakit tayo naging friends, ah? Hindi ko alam. Anong gamit mo? Laptop o cellphone? Ngayon? Naka-cellphone lang po ako, sir. Nag-charge po yung laptop ko. Okay, hindi kita mautusan mag-screenshot kasi kailangan ako na lang. Okay. Buksan niyo yung mga camera niyo kasi requirement nga to na mag-screenshot every meeting tapos nire-report namin sa BSU lahat yan. Mga sabihin, walang ginagawa yung teacher. Okay. Magsanay na kayo, ha? Bawal nakaubad. Last meeting may nakaubad. Umayunusan ko nakaubad. Ang bira eh. Screenshot nga. Paano may screenshot nakaubad? Stop presentation muna tayo. Ay pinapayagan hanggang priority group E, yung ating mga seniors, at priority group E3. I-off nyo muna yung microphone nyo. Naririnig ko yung TV. Okay. Sige, wait lang. Hindi, minsan naman kahit di na makapture yung iba, okay lang. Basta meron akong screenshot na snipping tool na lang gagamitin ko. Hindi ako sanay eh. Okay na, ready na? Smile muna, smile. Okay. Oops. Ayan. Okay. Save natin. Lagay natin na E. Sige, off niya na yung mga camera niya. Okay. Meron pa ba kayong tanong? Otherwise, adjourn na tayo. Maganda yung mga ibang recordings ko kasi pinakita ko yung mga tools and equipment na gamit sa electronics. Kasi kompleto ko ng gamit dito eh. Kasi nag-electronics ako dito eh. Okay. Nagwe-welding din ako. Marami din ako mga mechanical works. Kung ngayon nga tatanungin ako, gusto ko mag-ME. Mas gusto ko maging ME kaysa ACE. Kasi mahilig na rin ako sa mga mechanical works. Nag-repair ako ng mga sasakyan. Nakailang bili na ako ng kotse, lahat yun, napagbabakwas ko lahat yung mga makina nun. Okay. Gusto ko ako yung gagawa eh. Pag hindi ko siya magawa, ayun, tsaka na lang nadala sa mekaniko o sa talyar. Natututunan ko kasi siya habang kinakalikod ko siya eh. Okay. Continuous learning talaga ako kahit na ganito, sa bahay lang. Kaya kung wala kayong ginagawa sa bahay, maghanap kayo ng mga ibang skills na mapagpapraktisan nyo, no? Kung gusto niyo mag-practice kayo mag-welding, kaso kung wala kayo welding machine, ay bibili ka ng welding machine. Okay, matagal na ako nagwe-welding, mga 5 years na. Ganun, no? Kung meron kayong gustong malaman, tanong nyo lang sa akin, mga kahit ibang factors niya, may questions kayo, sige. Kung wala, adjourn ko na kayo. Bibigyan ko na kayo ng recording mamaya. Recording nito, tsaka recording ng chapter 1. Okay na ba tayo? Patay yata yung microphone ko. Ayun, hindi. Wala na siguro. Sige, bye-bye na. Salamat po, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you po. Thank you. Thank you, sir. Thank you po. Thank you, sir. Love you. Kung nalalaking tanong, lagay nyo lang doon. No? Lahat kayo may kakayahan mag-post doon sa classroom. Sige. Stop. Sir, may tanong pala ako. Sige. Inan-submit ko na lang po muna yung na-submit ko pong assignment. Sige. Pwede kayo mag-unsubmit hanggat wala pang due date. No? Okay po, Pag sir. kayo na Thank late, you po. late ka na. Okay, stop recording.